these things are good and profitable unto men. Praise God. Lord, salamat sa padaling opportunity. Thank you for keeping us. Thank you for sustaining our needs. Thank you for the presence of each one, Lord God. Continue to work in us, to learn to love the ministry of prayer, Lord God. This is our strength. This is the source of our joy and encouragement. May in whatever situations you will be allowing us, Lord God, we will exalt you through this prayer meeting. Thank you for your faithfulness, and thank you for your words tonight. We offer to you this fellowship in Jesus' name. Amen. Natandog akong kasing-kasing no, kay gitiksan ko sa mama ni Giso. Na ako ko na hinungdan, ang iyang anak. Akong giiris, o di basas nanay. Ang ito yung giiris kaya. Natandogan ko, no? Natandogan ko. Pero, ako ko na hinungdan, ang iyang anak nawala sa ministry. Diba? Ako ba na gabuhat og dautan? No? Okay tingali na, ako'y nagsulsul niya, na mabuhat og dautan. Kunya, naangin ang daghan, naangin ang buluhaton sa Ginoo. Kunya, gusto nato i-preserve ang ngalan sa Ginoo, ministry sa Ginoo. Kuna, supervising minister, may iba ka recommendation sa board. Karon sa Bohol, na po tayo problema, no? For 15 years, nanakadugay. Usahay, kita nga na-preserve, mag-preserve sa ngalan sa Ginoo ba, sa ministry, kita na hinoy-salaan. No, kita na hinoy-salaan. No? Niyon yung mama nga, ikaw mo ikaw maguna dito sa impyerno. Kaya po kayo, no? Ako yung iris, kaya di ko ganahan mo basta niya. Pero, di mo ito kakalimot. Ako gi-block. Wako mabalos yun. Kay, kung mabalos ta, no? Matandog mong kita. Pero, ito yung duman na His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. No? Gibutang niya, we should walk in them. Wala dili siya atong choice ba? Tungod kay kita may mo ni desisyon nga madawat ang Jesus Christ. Nya kinidawat man ang Jesus Christ, ginan taniya nga maora gini imong buhaton. Ba? Maora gini imong buhaton. Pero problema niini, dili ni mo'y gibuhat sa uban ng mga Kristohanon. Dili ni mo'y gibuhat sa mga tao nga nakadawat kang Ginoong Kristo. O nini God giulaw na pa, katagan na to kaulawan ang ngalan sa Ginoo. Dili lang kay ngalan sa Ginoo na ulawan, naulangaw ng church food, nga dita nakikuban, niya mulawan po ng atong family. Ba? Mo ni ang Ginoo naghagit gid nato careful, mag-amping pag-ayo. Mag-amping pag-ayo. Dili danaling no, kami nga mga workers, bisan masakitan mi, di na lang may magsabak. Kaya maglikay kung may mapandul mo. Ba? Muna nga, kanunin ako yun nun, mga buta, hindi na ako istorya, kay maglikay mi nga mapandul mo, kaya usahay, bisan o dili ni sayo, mahimong sayo po mi. Sabi na lang. Pero sa may mga babag in maintaining good works. Usa sa akong lima ka gusto na akong i-share. Number 1, unbelieving company or unbelieving friends. Kanang atong mga amigo nga wala pay Ginoo sa kinabuhi. Labas sa tanan sa atong mga amigo kansa nagbuhat sa pagpakasala. Muna makababa. Kaya nga naman, may influensyahan makita nila.
o kapareho mo lifestyle mo, awat man yung kanila. Mabitaw na kung imong tanaw no, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Di ba? 15:33. Yung sa din 15:33. Yung sa din be not deceived. Evil communications or evil company corrupt good manners. No? Kinsay atong kauban nga tag-adlaw makadaot na sa atong maayong pamatasan. Makadaot na kay nganuman may influensyahan na kita. Makaawat man ta sa ilang system nga kinabuhi. Mosugod og sa dili, no? Ang good mahimong bad. Kita naman ta Senado, no? Makayong kita na bisan pag pastor ka, mayawaan din madugay ang imong system. Kung na-influensyan ka sa imong kauban. O magina, di ba? Manayla ka mga pastor din ha. Mga pastor din ha. Pero problema lang, wala na, nalingla na-influensyahan na sa ilang mga kauban, kansa wala maglakaw, diya sa pagkahablok sa Ginoo. Kung ito nang aware kita, nga taman sa mahimo, kamaon ta mo pili og atong kauban. Kaya kung dili ta kamaon mo pili, mo ni mo yun sila nato diha sa pagpakasala. Mo ni mo yun nato sa bisyo. Mo ni maginahili nato palayo sa Ginoo. Mo ni maginahili nato pagbaton kabugnaw sa atong kasing-kasing pagbatik para sa Ginoo. Mo ni sila. Diba? Di na nato kalikayan. No? Kay gamiton magini sila sa yawa later on. Muna nga, yung sa Bible nga, ayaw mo pailad. Ayaw mo patunto. Ang daotang mga amigo, makadaot sa maayong pamatasan. Dili yun na sa bisan, unsa kaliglong nimo, kung ang imong kauban kanunay, mga walay kahadlok sa Ginoo, o pariho rapod mo dayong buhaton. Muna yung kubon kayo nga Proverbs, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. What? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Munang yatagaan ta sa Ginoo awareness na kung gusto nato ma-maintain ang good works, pamili o mga faithful men and women of God to be your company. Mga baktas pa mga bisag mga believers na, unsa pa kagol og mga unbelievers. Muning usa sa hindrances in maintaining good works kanang atong mga unbelieving or worldly friends. Ikaduha nga hindrances in maintaining good works, no? The worldly perspective. Kanang kalibutanon nga panglantaw. Ang atong priority ba nga naa sa pangkalibutan ra, no? Ari sa pangkalibutan ra. Kaya masugod og sa dili man sayop ng manarbaho ta, dili man nasayop. Dili man nasayop ng manegosyo ta. Dili man masayop na nga malitag sa kenan, malitag butang, dili man nasasayop. Pero maura na kanunay ang atong gipaningkamutan, kana mo dili insakto. Na-diverted ta sa plan of God, nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Di-divert na to. Mabitaw ni, masugot ako sa dili, no? Maabot ang panahon na ang atong mga kinabuhi, kung dili ta ma-influensyahan sa perspective nga pang Ginoo ba, makalaylog yun. No, ma-enjoy naman ka dito. Ma-enjoy naman ka. Manang Bible nag-remind yun na to, no? Colossians chapter 3, common kayo nga versikulo, sa dini, if you didn't be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Diba? I-remind lang kita sa Ginoo. Ika nga, ikaw, nabanhaw naman ka,
uban ni Kristo. Tungod kay the moment you accepted Christ as our personal Savior, sa dihang gilansang si Jesus Christ, apil po ta sa paglansang. Sa dihang gilubong si Jesus Christ, na-apil po ta sa paglubong spiritually. Sa pagkabanhaw po ni Jesus Christ, na-apil po ta sa pagkabanhaw. Through the Holy Spirit, mo'y naghimo ni anak. Mo nang gi-remindan ta niya nga dapat kining atong utok ba, kining atong utok maanad ni maghuna-huna ni sa mga Diyos nun nga mga butang. Kining word nga seek is GTO. GTO. Nga kanabang apil sa atong plano ba? Apil sa atong plano, maghuna-huna ta unsay atong pangbuhaton para sa Ginoo. Kay kung naamang ko diri ang sinuganan sa utok, naani ba? Mabitaw na yun nga, what your mind conceive, unsay mabutang sa imong una-una, pabot ang panahon na muna imong buhaton. Di ba? No? Mabitaw na nga, dapat i-guard gihapon ni siya. Mabitaw na sa Bible, nga the moment you accepted Christ as our personal Savior, and siya nga, and the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Dapat apilo na to sa atong pangunahuna ang pagplano unsay atong buhaton pang Ginoo ni anak adlaw. Sunod nga adlaw, apila sa atong mga plano. Kaya kung dili nato maapilo pagplano pang Ginoo ang atong mga babuhat, diversion sa gusto sa Ginoo nga buhaton. Na dapat nakasit up karong adlaw sa akong kapabuhat para sa Ginoo. Sa akong himuon para sa Ginoo. No? Wala sa Bible, seek those things which are above. Verse 2 is seek your affection on things above. Kani po na atong pagbati. Natong pagbati ba? Kamatikod ka nga kung ang imong heart, mo bitaw sa Bible lang nga ba nga, where your treasure is, there your heart be also. Ba? Kita naman tayo na nga, mupalit ko ana, or magbangko ko ana, mupalit ko ana. Sige rata ka, tanaw dito, paliton ginako ni. Paliton ginako, nindot na din kaayo ana. Madugay mo ginapaliton. Muna po ito, nibutang po sa atong kasing-kasing, kada mga pangginoo nga puluhaton, musugot ka o sa dili, mabuhat ginanimo for the glory of God. Mabuhat ginanimo. Kaya mo manay mo tukmon nimo, nga buhaton yun. Mo manay mo hatag nimo kalipay, ini dayo, matuman dayo nimo, salamat kayo. Kaya kanina dito ko sa division office, kaguna-una ko mag-print natag, mga bata tan, mag-print natag, katong branch na utang. Ginahuna dyan ko. Pero nabalik pa man ko, man akong ginahuna ba? Nga, nindot kayo, apil na sa conviction sa atong kasing-kasing, nga gusto tayo with zeal sa pagbuhat para pag-Ginoo. Aron nga, kanabang naagitay mahimo, muhimo kitag lakang ba? Kanang forceful na lakang, aron mahimo na ito na. So, mabita na nga, ikaduha nga hindrances in maintaining good works, kanang atong worldly perspective. Kung dili nato na i-align, di na ma-align sa pang-Ginoo, muunay mo liko nato sa pagbuhat para sa Ginoo. Kung bitaw nato na dapat ang atong hunahuna, yung Bible, kasing-kasing nato, at ito pang-Ginoo. Kaya mo resulta na nga makabuhat yun ka para pang-Ginoo. Sunod nga, kita natong hindrances diri, the compromising spirit. Compromising spirit or attitude. Diba? Kanang atong batasan ba nga, kanang bisag ka maota, kay balota, nga sayop na, di na lang ka mo istorya. No? Kaya ngayon ka nga, basig lain siya, ba? No? Basig sakitan siya, apil mo lang niya sa atong tulubagon. Ba? Usahay mo lagi bisag na kay balo na ta, na dili na insakto, wala lang tayo gihimo. Pero sa Bible lang nga, na kay balo ka, nga nibuhat o
buhat o insakto, wala mo buhata, it is sin. No? Ako, mabitaw lang ako, no? Kamo, masakitan man mo. Ako, kung sa'yo akong istorya lang yun ko. Okay ba mo to? It does not matter to me. Wala, at least ba nga, ang ako spirito, akong free. Tagaan ko na ako freedom, akong kagalingon ba? Kayo rin, maunsa na siya, wala akong istoryahin. Dili, ang burden, ako gihapong dalhon. Wala nga ako, istorya ko. Pagkuman, dili na, at least magawas nun ako. Wala usahay, di sa Kristohanon ka, doon na tayo compromising attitude, nga bisa na kay balotang na dili insakto, ato pag yung pasagdahan, o mo nang gi-challenge ka sa Ginoo ba, di ba? Sa Romans chapter 12, gi-challenge sa no? Romans chapter 12, verse 2, nindot kayong challenge sa Ginoo diri. Isa din 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Right? So dapat kanang mausog na atong compromising attitude. Nga dili siya mo conform, no? Kana bang makakatunta na kahibalutan na kana nga culture, kana nga values, dili insakto, we should tell something. Istorya ka. Kaya kung dili sila mo istorya, kinsa pa man. O dili ikaw, kinsa maman po. Diba? Mutuo sila sa dili, sabdi lang. Be not conform. Ha? Pero siya din but be transformed. May tabo ng word nga metamorphosis ba? Now, kinabang ba? Alibang-bang, gikan sa kanaliya, tikuana, ulod, pagdako-dako, sana rin ako ko ng mga dapat doon na totally change. Dili pwede nga diha, dugang-dugangan, dili kayo na mo'y purpose sa Bible. Nga dapat magunahuna ka nga we will be totally changed for the glory of God. Dili pwede nga naitay mga compromising spirit. Dili pwede nga bahala na, okay na niya. Dili pwede. Dapat, ang sala, ang insakto. And this is difficult as believers. Diba? Kagahapon, dito ko sa nato kong amigo ba, hopefully, na-ministerial yun na to. Hilig mo dyan na siya ginom. Sige yun na ginom niya. Kato akong gagawin na kayo na ba ko ninyo anak nga ako siyang bisiran. Birthday niya, ato sa birthday niya o Independence Day. Kunya, nakaset naman daan nga sa Independence Day, yan ang amigo yung paimnon. Pero kailan ko niya nga, pastor, kanang last na ginakong inom na inig-birthday na ko. Wala ko kabalik. Kunya, nakadawat mo siya 1,000 sa kanang mayor, pagabot ito, kasi sino, gisakay ko, nihapit mo ko, pasakay, iyon sana, pastor, pwede ko yogon ko mo sa ICM. Dito ko sa ICM, ito nga pasinsiliuan dito. Kaguman, namili sa Kanduay Dark. Kanduay Dark ba? Kunya, ako gisakit sa akong buot nga, pastor, pwede ikaw magunit Ikaw bitaw. Tingnan ko, siguro mga for mga 40, 45 years, wala ko kagunit ang mga tanduay. Wala ko kagunit. Ipapit-pit ko dito. Tanduay na, ano ba? Pero ako bisang kinasamtan ng luhulat me, ako lakaw mi ba? Wala na limo tabone. Ako na lang yung kainan niya, kanang ini, sakit dyan sa akong buhok ng paggunit ko ni mga ani. Pero malipay ko nga kuman sa imong birthday, tinod ko ni mo nga bubiyak na ka sa imong ilong. Naba? Wa pa ko kay tulong, mabalik pa ko kay ganin akong gintuwa man. Basta grabe ka
Ano ba, struggle ka akong spirito ba? Kapaita kayo. No. Wala ba kung magkain ko nga, di na ba kumugunit, anak? Mamar yun na ba? Napicturan ko, ito pinasikatan ako. Pero muna yung panahon yung makita ko, ako sa istoryahan nga, Kaya mo kita na karon ipalit ko Bible, kaya gusto siya na mangayong Bible, kaya magbasa-basa na kamo siya. Bako kay balo. Pero, pag nabagay kayo nga akong utok ba, pastila no, o dili siya mausap, takunahan ako niya, dito ko na akong trabaho. Pero wala ba nga, may mga sitwasyon ba nga, kanang maglisod ka. Pero ako sa isulti-sultihan, mana ko malipay ko nga, last na ginimo ni palit o kanluway. Kaya gusto magkakang magbaka. No? Compromising attitude, makadaot, makababa sa atong paglakaw nga karong para sa himaya sa Ginoo. No? Basta we should remind ourselves, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dili gyud magsugod sa utok. Dili gyud magsugod. Ikaw pa dili nga gusto nato i-share hindrances to maintaining good works. The entangling civilian affairs. The entangling civilian affairs. Kana bang mga buhaton bang mga normal nga buluhaton, pero naghinay-hinay gapos na to. Naghinay-hinay control na to, nga mawala lang atong effectivity for the glory of God. Pwede ang atong entangling civilian affairs, ang atong trabaho. Sa una dasig kayo tangaway trabaho. Pag nanay trabaho, nagapos na. Diba? Sa una, dakop, napakay time ang mga buluhaton na. O naala kay laing nga gibuhat nimo nawala na. Imo nang danato na ang opportunity na mas magamit pa ta og dugang for the glory of God. Mga affairs that listens your focus. Mga buluhaton ba, mga patigayon nga sibilyan nga makapakunod sa imong pag-apil sa buluhaton sa Ginoo. Na makababa, no? Makapagamay sa imong gusto nga buhaton para sa Ginoo, na control ka. Kung bilang ako mong ingnan, sabot naman ako akong isuon, di ko masugod nga sa balay. Nahimo man no? Entangling civilian affairs. Kita kibaw man ta. Pero nindot tayo nga magunahuna ta, niining kahintanga, how can I be effective for the glory of God? Kanang trabaho. Saan man nato ni nga, mahimo sa opportunity na we can minister for God. Mangitatag paagi. No? O sa'yo nagapos na ta. Huwag ikaw niya, yun sa 2 Timothy chapter 2, no? 2 Timothy chapter 2, verse 4, yung dinin, no man that worrieth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Sa una din panahon ba, basa ko nga, sa unang panahon ka ng mga Roman soldiers, dili gid mo sugot nga dunay sideline. Dili sideline ba? May sideline ba? Di gid mo sugot. Kaya naman, panahon nga, gikinhanglan ka dito. Unya, napakay giatiman. Kasama mo pag-anto dito sa imong main nga trabaho. Diba? Wala usahay, mo din gitanaw din eh. Nga, aron nga, klaro kayo mong focus. Dapat katong mga maghatag o baba, maghatag pakunhod sa imong pagbuhat para sa Ginoo, imo tong i-hiklin. Ba? Imong i-hiklin. Or mangita ka paagi na dili ito mahimong makababa para makabuhat gyapon ka for the glory of God. Kaya kung Bible study, siragan si mamang sa balay, tangkahan tong gate. Kung lakaw-lakaw man, tangkahan ang gate. Lord, good po.
Pero, sakit kayo, nindot kayo nga maklaro na dito, so may akong priority sa akong paglungkad. Aron mangita tag paagi, unsay atong buhaton, nga dili mo kunhod ang atong focus, o dili mo kunhod atong functionality sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo nato. Ang problema lang diha, kung wala nato nakit-an, unsa mang ministry gusto nato nga buhaton para sa Ginoo. Kay mo magunahuna ang malita nga contented na lang ta, nga naata, kontintuan na ta. Pero ang kahapit sa Ginoo magunato nga, dapat magunahuna gyud ta. What I want to do for God today, tomorrow, and every kananggagan sa atong kinabuhi. Aron nga, mabati natong katagbawan. Mabati nato ang tinuod nga kalipay. No? Muna nga, Hebrews chapter 12, reminder sa Bible, a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ano? Sa Bible niya, lay aside every weight and lay aside every sin that which that so easily beset us. Ano man? Mumuni mo bira na to, aron dili ka makabuhat sa buluhaton pang Ginoo. Muni mo hatag na to baba, kini mga patigayon nga sibilyan, mga buhat nining kinabuhi-a, nga wala ka makakat-on, nga mas ma-overpass na to ni, aron nga more effective ta for the glory of God. The entangling civilian affairs. Muni mga kanang gitawag nato hindrances sa maintaining good works of last. Gusto na akong i-share. No? The partial commitment to follow His will. Partial commitment. Huwag na ito pasabot lang nga, dili pa ta fully committed na samtang naglungkad ka, I want to do something for Christ. Nindot tayo magunahon ta nga, ang atong makinabuhi, we will dedicate it to the Lord. Asa mo ta nakita, trabaho man ta, we should see to it na we can do something for the Lord. Mabita na Romans chapter 12 verse 1, no? Gi-reminder na kumon kay nga bersikulo, nga nindot kayo, nga bisan asa ani nga part sa atong lawas, magamit nato ni to worship God. Ha? Yung sa inyo niya din eh, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nanindot tayo ba nga matagbahin sa atong lawas? Tagbahin ba? Magamit ni siya for the glory of God. Magamit ni siya to accomplish something for the Lord. Magamit ni siya aron mahimong useful that gives glory sa Ginoo. Magamit ni siya aron makakontribute ta, mohatag nato kalipay bisan unsay atong buhaton for the glory of God. After all, giluwas ta sa Ginoo to give Him the glory. Okay tayo, nindot tayo nga samtang nata ni kinabuhi-a, magunahon na ta, I want to commit. Hinihiling akong buhaton na. So nako ni himuon. No? Gusto na ko ni diri ko dapita. Muna akong himuon. Kaya kung kana mo atong mahimo, mangita jud kag paagi nga buhaton nimo for the glory of God. Kung diha nimo makita mabati ang tinuod nga kalipay alang sa imong kadayon nga pag-alagad sa Ginoo. Nindot kayo makakaton ta nga matagbahin sa atong lawas, we will dedicate it, no? We will dedicate it, actively dedicate and commit it for the glory of God. Aron nga sa matag buhaton nato, no? It is a form of worship. Kumusta man? Kung sa may nakababag nimo sa imong continuous godly walk. Ikaw, sa may nakababag nimo?
in maintaining good works. Kung sa may gihimo, naningkamot bakod ka, nga imo ni ma-overcome for the glory of God. Doon na ba tayo nakang ipanghimo? Alam niya, kining baba, mahimo ni opportunity na we can minister for God. Hindi pwede nga wala tayo lang ng buhaton. Kaya muhatag na nato o kaluyan, muhatag na o makadiminis na sa atong effectivity for the glory of God. Are we praying to be more fruitful for His glory? Kagampo ba po ka nga nakin ministry ng buhaton? Imo ba nang itinuod, imo ba nang i-appeal sa imong mga plano sa kinabuhi na magbabungahon ka for the glory of God? If we will not be fruitful for the glory of God now, there is no way na di mamimot ang fruitful as, no? Tungkol kay nining kinabuhi ang yawa, busy kayo sa mga Kristohanon. Maningkamot yun ang yawa to hinder our effectivity for the glory of God. Kung muna yung sahay, ang gamiton sa yawa, hindrances, and maintaining good works, atong mga unbelieving company, unbelieving partners, unbelieving, kung sa mga diyan na to, mga kauban-kauban. Makababag ang atong worldly perspective. Ha? Ang makababag our compromising attitude or spirit. Ang makababag ang atong entangling civilian affairs. O ang makababag ang atong partial commitment to follow His way. If you want to experience joy, if you want to experience fruitfulness, if you want to experience success, if you want to be more fruitful for the glory of God, dapat doon na tayo himuon nining mga baba at gamiton sa yawa sa pagpaluya nato sa atong pagkamalagad sa Diyos. Do something if you want to be useful